So ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si Spoiler Chapter 1098. So ayan, tignan na natin kung ano yung mga nangyari dito. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. At huwag din pong kalimutan na i-follow itong si Facebook page natin. So yung link nito ay nandiyan lang sa may comment section natin. So pakicheck na lang siya. So yun lang naman at huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa pagkakakidnap kay Genie. So nung sa nakalipas na chapter ay ipinakita nga ron na ibinalita kay Dragon na kinidnap nga etong si Genie. At so now dito sa chapter 1098 ay sinabi na nga na kinidnap si Genie at pinwersa siya na pakasalan etong isa sa mga Celestial Dragons. So mamaya ay babalikan natin etong eksena na to. Pero sa pagpapatuloy ay pagkalipas nga ng 2 taon ay pinalaya rin etong si Genie sa kanyang slavery dahil nagkaroon siya ng nakamamatay na sakit. At so kaya nga dahil dyan, etong si Genie ay kinontak etong si Kuma sa huling pagkakataon. At so now, sa conversation ng dalawa na to ay dito na pag-alaman ni Kuma kung nasaan etong si Genie, kung saan yung location niya. So kaya naman dali-dali etong si Kuma ay nag-teleport papunta kung nasaan si Genie. Pero unfortunately, pagdating ni Kuma ay patay na nga etong si Genie. Hindi niya na inabot etong si Genie, ibig sabihin. Pero sa pagkakadating ni Kuma dito kay Genie ay nakita niya nga sa mga kamay ni Genie ay hawak-hawak niya yung isang baby at eto na nga yung si Jewelry Bonnie. But unfortunately, etong si Bonnie ay meron ding sakit ng sakatulad nung sa nanay niya na si Genie. So ibig sabihin parang siguro namana ni Bonnie yung sakit nung nanay niyang si Genie. So kaya naman simula noon ay etong si Kuma na yung nag-alaga kay Bonnie. At dito na nga natin may kita kung paano lumaki etong si Bonnie kasama ayang si Kuma. But then ay pagkatapos dito ay talo naman dito yan sa side na ng haring si Bekuri. So eto nga yung hari ng Sorbet Kingdom dahil nagbalik nga etong hari na to at nanggulo na naman siya dyan nga sa lugar niya. So ang term nga na ginamit dito ay nag-cause ng problem etong si haring Bekuri dyan nga ulit sa may Sorbet Kingdom. But then ay bago tayo matapos ay balikan muna natin itong eksena kay Bonnie at saka nga dito sa mga Celestial Dragons na to. So sinabi nga kanina na pinuwersa itong si Bonnie na pakasalan itong isa sa mga Celestial Dragon. So ibig sabihin itong si Bonnie baka kinidnap niya ng isa nga dyan sa mga Marines o ng isa sa mga World Government Agent. At dito nga yan dinala sa may Celestial Dragons. So mukhang tama yata yung suspecha ng karamihan na may kinalaman talaga yung World Government o etong Celestial Dragons mismo sa pagkawala nito ni Genie sa pagkakakidnap sa kanya. But then ay maliban pa dyan yung sa pagdating naman dito kay Genie at saka nga sa panganganak niya kay Bonnie. So sinabi dito ay etong si Kuma dumating dun sa side na ni o sa location ni Genie. Pero patay na si Genie tapos may hawak na siyang bata. So si Bonnie nga yung bata. Pero yun nga lang 2 years ago na yung nakakalipas nga simula nung nakidnap etong si Genie. At parang hindi pa nagkikita etong si Genie, diba? At saka si Kuma nung time na yon. Kasi magkikita pa lang yung squad ni Genie at saka yung squad neto ni Kuma. Pero yun nga unfortunately kinidnap na etong si Genie. So parang ano yun, ibig sabihin ba hindi etong si Kuma talaga yung tatay ni Bonnie? Kasi nga 2 years ago na yung nakalipas. So ang possible na pwede mangyari niyan, baka etong si Bonnie ang tatay niya isang Celestial Dragon talaga. Since na sinabi nga kanina na etong si Genie pinuwersa siya napakasalan yung isa sa mga Celestial Dragon. So baka may nangyari at eto nga si Bonnie na yung naging bunga nun. O di naman kaya ay etong si Kuma talaga yung tatay ni Bonnie. At ang nangyari niyan, baka before kidnapin etong si Genie ay may nangyari o nagkita na etong si Kuma at saka si Genie. At ayun nga, may nangyari at etong si Bonnie na yung naging bunga nun. So far ayan pa lang naman yung naiisip ko kung sino ba talaga yung tatay nito ni Genie.
Bonnie, kung Celestial Dragon ba o itong si Kuma. Kasi wala pang nababanggit dito guys sa spoiler natin kung ano yung napag-usapan nga nito ni Genie at saka nga ni Kuma. So hindi pa sinabi rito kung ano yung mga nabanggit ni Genie kay Kuma. Basta ang malinaw lang, bago mamatay itong si Genie, nakausap niya itong si Kuma. Pero ngayon, ang iniisip na ng sa One Piece community natin na baka itong si Genie, nabanggit niya kay Kuma yung patungkol sa sakit ni Bonnie na katulad nga sa may sakit niya na nakamamatay rin. Kaya nga, possible nga raw na baka itong si Kuma ay gamit itong kapangyarihan niya, ni-remove niya yung disease dun nga kay Bonnie. Kasi diba itong si Kuma, yung kapangyarihan niya, yung ability niya ay eto nga, nare-repel niya na ilalabas niya yung pain, yung suffering ng mga tao. So baka nga pwedeng ayan, yung ginawa niya rin kay Bonnie, pwedeng natanggal niya yung nakamamatay na sakit dyan kay Bonnie. Kaya naman, yan yung dahilan. Kaya etong si Bonnie, buhay pa rin hanggang ngayon. Pero isa nga lang daw dyan yung malinaw. Etong si Bonnie, ibig sabihin, talagang bata siya, hindi siya ganun dalaga na nakikita natin katulad ngayon. Kasi parang hindi tutugma yung sa kung ilang taon yung nakalipas sa pagkakakita nga ni Kuma dito kay Bonnie. Tapos, yung sa itsura ngayon ni Bonnie, yung sa edad niya na parang dalaga na siya. So kaya nga, sinasabi na talagang etong si Bonnie, hindi siya talagang dalaga, bata pa siya, ginamit niya lang yung kanyang ability para nga magmukhang matured ganyan. At kung pagbabasihan nga itong mga galawan nga dito ni Genie tuloy ni Bonnie, yung kilos niya nga naman ay kung tutusin parang pang bata nga rin hindi siya pang dalagang galawan ganyan. Yung ganito, yung sobrang lakas pa kumain, tapos ayan, yung parang wala siyang pakialam sa kung ano yung itsura niya, yan bubuka-buka ka nga lang siya kahit sa harapan pa ng mga kasama niya na mga puro lalaki pa yan. So yung mga traits na yan yung tinitignan, yung kung paano gumalaw at saka yung sa mga behavior nga na to ni Bonnie. Kaya nasasabi na talagang bata siya, hindi siya talagang dalaga. At ayun nga, ginamit niya lang yung kanyang kapangyarihan para gawing matured o dalaga yung sa katawan niya. At nang sa ganun nga ay makita niya rin o mahanap niya itong si Kuma. Kasi nga naman 'di ba, kung bata itong si Bonnie, yung figure na ipapakita niya, mahirapan siyang hanapin Itong si Kuma hindi siya makakapaglayag dyan sa karagatan. Kaya talagang kailangan niya gamitin itong kapangyarihan niya para gawing matured yung katawan niya. At so now, lastly, ay balik tayo dito kay Kuma. Kasi nga 'di ba ngayon sinasabi na itong si Kuma, baka tinanggal niya yung sakit ni Genie tuloy ni Bonnie na nakamamatay, tapos kinuha, tinik ni Kuma yung sakit na yon. So now, yan yung tinitignan na dahilan kaya baka etong si Kuma ay nagpa-experiment ng kusa dyan nga kay Dr. Vegapunk. So kasi diba sinasabi na etong si Kuma, nagkusang loob siya na magpagamit dyan kay Dr. Vegapunk na pag-experimentuan siya. So ngayon iniisip ng marami na baka kaya pumayag etong si Kuma nang sa ganun ay ma-counter nila ni Dr. Vegapunk yung sakit nga ni Bonnie na nakamamatay. At so far ay ayan pa lang naman yung mga kumakalat dyan nga sa One Piece community natin. So medyo gulo-gulo yung isip ng One Piece community natin pagdating nga dyan kay Bonnie sa hanga dito kay Kuma. But then pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong spoiler natin na to. At ayan, kung merong mga update at dagdag info patungkol sa spoiler natin sa chapter 1098 ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan. So hintay-hintay lang kasi brief spoiler pa lang itong na ilalabas sa atin na ibibigay sa atin. At ayan, yung sa Facebook page nga po natin, yung link nito ay nandiyan lang sa may comment section natin. So huwag niyo pong kalimutang i-follow. So yun na naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.